What's up guys? So dito sa part na to no, tuturo ko sa inyo yung settings nung MBABE Chocolate MIDI controller para dun sa ating plugins no. Pati na rin yung expression pedal sama na natin dito no. So ayun na, diretso na kagad tayo doon no sa settings. So pag open nyo ng software ni Put Controller, dun sa taas select the MIDI interface type. So, select yung expression pedal para ma-connect natin yung mga expression pedal natin kahit passive, no? Pwede yan. Ang need lang natin dito ay yung TRS na patch cable para mag-work siya. So, yung TRS patch cable, kung mapapansin nyo yung patch cable na normal na ginagamit nyo is mono. So, yung TRS kasi meron siyang dalawang block sa dulo. Mapapansin nyo dun sa patch cable, isang block na line. Pero yung TRS kasi dalawa. So, yun yung kailangan na cable natin para mag-work si expression pedal dito kay MBABE Chocolate. So, paano siya gagawin? Okay, so, dito, no, dapat i-connect natin si Baliton Surge EP2 using yung TRS cable dito sa pedal input ni MBABE Chocolate. So, kung mapapansin nyo kasi yung mga normal na cable natin, patch cable natin, mono siya. So, meron siyang isang black line lang kung mapapansin nyo. Ang TRS kasi ay meron dalawang line, black lines kung makikita nyo. So, yan, kakabit lang natin siya directly dun sa pedal input ni MBABE Chocolate from our volume pedal. So, yun. Set natin yung value, no? So, ilagay natin yung value ng expression pedal dito, no? So, dito, open natin yung interface button. Click natin yun. So, may lalabas na ganito, no? Kung wala pang value, click nyo lang yung add. And then, ako kasi meron ng nakalagay. So, ito yung aking settings. So, ang gamit ko ay channel 3. Kasi, ang plugins daw, default ay channel 1. May mga usage doon na hindi natin pwedeng i-customize, no? So, hanap tayo ng ibang channel. So, ako, for my personal use, ang ginamit ko ay channel 3. So, pwede kayong gumamit ng ibang channel, pero kung gusto nyo gayahin yung mismong setup nung setup ko, so, pwede nyo sundan itong mga values na ginamit ko rito. So, for this, expression pedal ang nilagay ko ay channel 3. Sa data ay 81. Ang loosened value ay 127. Then, ang step-on value naman ay 0. So, yan yung value ng aking expression pedal. So, yan. Then, dun naman sa mode selection, ang ginagamit ko dyan ay advanced custom mode. Bakit advanced custom mode? Kasi, para ma-maximize yung gamit ng MBABE Chocolate. Kasi meron lang tayong apat na put switches. To maximize yung gamit nun, yung advanced custom mode yung sineselect ko. Kasi pag yun yung gamit natin, meron tayong step long at step short. So, dito yan sa right part, no? Dito sa put switch additional options, makikita nyo dun sa select stamp mode, merong options dyan. Meron dyan single step, meron dyan, single step na switch between two banks, or meron dyan press down, release, or long step lang. So, dito, ang sineselect ko dito sa stamp mode ay yung step short or step long para ma-maximize natin yung gamit nito. Kumbaga, for put switches times 2. So, yun. Meron tayong selector sa taas na put switch A, B, C, D. And sa baba naman, kung mapapansin nyo, nandun yung A bank and B bank. So, meron na ako mga value nakalagay dyan. Sa number 2, wag niyong intindihin yung number 2 na value kasi itong PC or yung preset na value ko ay ginagamit ko yan for black box to control yung black box preset ko. So, hindi natin yung gagamitin for the plugins. Kaya wag niyong intindihin yung number 2. So, ang gagamitin natin is yung number 1 na value. So, yun nasa taas. So, sa bank A, okay, punta tayo sa A bank, which is yung step short ni put switch A.
So, ang value inilagay ko dyan, kung wala pa kayong value, add lang kayo, no? So, dahil meron na ako, edit ko na lang siya. So, dun sa pop-out, ang inilalagay ko dyan ay, again, channel 3. Then, ang MIDI type ko ay CC. Ang data 1 ay 1, number 1. And data 2 ay 127. From put switch A hanggang put switch D, sa bank A and bank B, ang ilalagay natin sa data 2 ay 127. Default yan, no? So, yan yung gagamitin nating value sa lahat ng data 2. Ang magbabago lang ay yung data 1. So, sa data 1 naman ay pataas lang, no? Add 1 lang tayo ng add 1. So, dito sa bank A, 1 ang gamit ko. Then, sa bank B, kung mapapansin nyo, channel 3, CC, number 2 na siya, 127. So, yung bank B, yun yung step long. So, same yan, no? Paglipat natin sa put switch B, same, channel 3, CC, number 3 na siya, 127. Sa bank B ko, 3, CC, 4, 127. Sa put switch C, 3, CC, 5, 127. Sa bank B, 3, CC, 6, 127. And then sa put switch D, 3, CC, 7, 127. Sa bank A, and then sa bank B naman, channel 3, CC, 8, 127. So, yun yung settings natin for MBABE Chocolate MIDI controller para makontrol natin yung ating plugins sa laptop or sa computer. So, doon tayo sa next procedure. Alright guys, dito naman sa loop MIDI, no? So, actually, wala naman tayong isiset dito sa loop MIDI. Sa loop MIDI, pag na-install nyo siya, automatic naman yan nag-on kapag na-install nyo na siya and then or pag off nyo ng computer and then pag on nyo uli, magpa-pop out na lang yan. So, wala tayong gagawin dito. Install lang natin to para dun sa connection kay MIDIberry. Alright, dito naman sa MIDIberry, itong MIDIberry, no, kung gusto natin gamitin si MBABE Chocolate wirelessly or through Bluetooth connection, no, itong MIDIberry kasi siya yung magiging or mag-a-act as communicator from dun sa software na gagamitin natin and kay MBABE Chocolate. So, dito no sa MIDIberry, ang gagawin lang natin dito sa input, ang i-click natin or ang i-select natin ay yung put control. So, Bluetooth MIDI in. Yan yung sa input natin. And then sa output naman is yung loop MIDI. So, yung in-install natin na loop MIDI, yun yung isa-select natin. So, ganun lang siya kadali, no? So, on nyo lang yung auto-detect tsaka MIDI monitor. Yun lang yun. Wala na kayo ibang gagawin. Ganun lang siya kadali. And then, kung gagamitin nyo yung plugins, yung mga softwares, no? Huwag nyong i-exit itong MIDIberry habang gamit nyo. Kasi, siya yung magiging connection natin. So, dapat nakabukas din yung application na to kapag gamit nyo yung Reaper or yung standalone ng mga plugins. So, ito yung gamit ni MIDIberry. So, itong Reaper, ito yung main software or main application na gagamitin natin. Kasi ito yung maglo-load ng mga plugins na gagamitin natin like yung Neural DSP. So, ito rin yung isa-set natin para dun sa ating audio interface, para dun mag-out and mag-in yung ating input and output from guitar to mixer or to amp. And also, ito rin yung gagamitin natin para mag-connect si MBABE Chocolate bukod dun sa MIDIberry and loop MIDI. May isa-set din tayo rito kay Reaper para pag pre-nest natin yung mga put switches. So, magko-communicate si MIDIberry at si Reaper. So, let's start, no? So, ito yung interface ni Reaper. So, before we do anything, punta muna tayo sa options, sa menu, and then preferences or control P. So, paglabas ng preferences, no, punta lang tayo directly dun sa audio part, or audio section, and then click natin yung device. So, which is yan, nakaselect na sa akin. So, dito, dapat nakaset yung audio system natin sa ASIO. So, yung ASIO, dapat naka-install na yan dun sa computer nyo. Ilalagay ko rin yung link or download link ng ASIO. So, itong ASIO nga pala is siya yung nagko-convert ng signal from guitar to your computer and then to your output.
So, kung mapapansin nyo kapag wala kayong ASIO and then nag-line in kayo ng gitara direct sa laptop nyo, meron siyang latency. So, ina-address ni ASIO yung ganong problem. So, kino-convert niya maigi yung signal from guitar and then ina-out niya ito ng maayos. So, dapat meron kayong ASIO para maganda yung pasok ng input at maganda rin yung output ninyo. So, si ASIO din yung nagre-read ng audio interfaces nyo. So, ano mang audio interface yung gagamitin nyo, ASIO yung nagre-read nun. So, dito sa ASIO driver, dapat ang nakaselect dyan ay ASIO for All version 2. So, make sure din na naka-enable yung inputs and dito nakaset yung audio interface nyo. So, sa input, nakalagay sa akin ay HD USB audio device 1, HD USB audio device 2. Yan kasi yung inputs ng aking audio interface. So, malalaman nyo yun pag input nyo ng audio interface dun sa computer, malalaman nyo kung ano yung pangalan ng audio interface nyo. So, dapat siya yung selected dito sa part na to. So, yun lang. Wala naman masyadong dapat iset dito, kundi yung ASIO driver and yung inputs lang. Then, after that, punta tayo sa MIDI devices. Under audio din siya. Sa baba lang ng device. MIDI devices. So, dito, ang isi-set lang natin is yung loop MIDI. So, dapat naka-install din yan. No? Kanina yan yung unang in-explain ko. Dito, ang gagawin nyo lang kung hindi siya naka-on or hindi siya naka-enable, right-click nyo lang si loop MIDI port. And then check nyo to, enable input and enable input for control messages. So yun lang ang gagawin natin. Check and then apply nyo yung changes. And then after that, wala na kayong ibang gagalawin sa output. Kundi yun lang, dapat naka-enabled plus control yung loop MIDI port para gumana si M-Babe Chocolate. So, ayan. Tracks, no? Sa track section, add lang tayo ng new track. So, lagay tayo ng dalawa. So, bakit dalawa? Yung isa is gagamitin natin for the plugins, which is yung Neural DSP. And yung isa naman ay gagamitin natin para dun sa control ng MIDI. So, papakita ko sa inyo paano siya isa-set. So, dapat dalawa yung tracks na isa-set natin. So, i-on lang din natin. So, yan, yung red button dito sa gilid. So, yan. Pag in-on nyo yan, automatic makikita nyo rito yung sound meter magre-red. Ayan, may lalabas. So, ibig sabihin naka-on na yan. So, unahin natin yung track 2, which is yung control natin kay MIDI. So, pipindutin lang natin yung effects. Meron ditong effects na show track effects window. So, may FX button dyan. Pag click nyo, may lalabas na pop out. Ayan. And then, punta kayo sa hanapin lang natin yung MIDI. Okay, so ayun. So, makikita natin sa under siya ng categories, tapos MIDI, and then itong BSD RIA control MIDI. So, kasama yan dito kay kasama na yan dito kay Reaper. So, add lang natin yan. Yan. And then, lalabas itong pop-out na to. So, dito naman, sa pop-out na to, itong, settings ng mga track settings na to, no? So, ang sinelect na rin dito is yung MIDI control. So, dito, gagawin natin, enable natin siya. So, dapat click natin to, enable. And, follow nyo lang maigi to, no? Enable, and then, after dyan, load file. So, maglo-load file tayo. Click nyo lang yung load file button and then automatically lalabas to pero nandito siya sa under ng roaming sa Reaper folder and then data itong gm.re bank. So yan. Automatically naman yan pag inopen mo yung load file button dito siya pupunta. So i-click nyo na lang tong gm.re bank file na to and then open nyo. So yan, maglo-load na siya automatic. Then, sa bank, select nyo yung General MIDI. So, yan. Ito, wala na kayong gagalawin sa program. Yun lang. And then, after that, close na natin to. No? So, okay na yung MIDI natin. Nakaset na siya. And then, ang next na gagawin natin is pupunta naman tayo dito sa track 1. So, dito sa track 1,
isa-set natin si track 2, yung MIDI natin papunta kay track 1 para mag-send ng signal. So, dito sa route, and may makita kayong route button, send, receive, and hardware output. So, dito, i-click natin to, and then, sa receives, no, dito, sa receive part, i-click lang natin yung 2 na track, which is yung track number 2. So, after that, okay na yun, wala na tayong gagawin. Yun lang, close na uli natin. Balik tayo sa track 2, no? Dito sa track 2 pala, no? Kasi kung mapapansin nyo, dito sa track 2, ang nakaselect ay yung HD USB audio interface. Papalitan natin yan. So, i-click lang natin to. And then, lagyan natin input is MIDI. Yung loop MIDI port natin, all channels. So, click lang natin yan. And then, nakaset na yan dun sa ating MIDI berry. So, dapat naka-on pala to, no? Tong MIDI berry nyo. Huwag nyo siyang i-off kung gagamitin nyo yung mga plugins. Dapat always on tong MIDI berry. Kasi, ito yung magta-transfer ng signal. Tingnan nyo. Ayan, nag-change siya dito sa monitor. Pag nakikita ako kay Chocolate, nagsisend siya ng signal. So, yan yung nagsisend ng signal from MBabe Chocolate. And then, dadaan sa kanya. And then, papunta dun sa application na gamit natin, which is yung Reaper. So, yan. So, again, ulitin ko dito sa track number 2. Dapat itong track number 2 ay naka-input MIDI. So, click nyo lang to. Input MIDI, loop MIDI port, and then all channels. Importante yan para gumana yung MBabe Chocolate sa ating plugins. Now, punta na tayo sa ating main effects na gagamitin. So, dito tayo sa track 1. So, dun sa effects effects window, or dun sa effects button para mag-show yung effects window track. Click lang natin, and then, punta tayo sa ating BST. So, sa BST, nandyan yung mga plugins na pwede natin gamitin. So, yan, yung mga naka-install sa akin, which is yung mga Neural DSP. So, meron din akong BS3, yung mga amp na iba pang type ng plugins. So, yan, pwede nyo gamitin kung marami kayong mga plugins na naka-install sa computer nyo. So, pwede kayong mag-select dyan. So, dito, BST muna yung gagamitin natin. So, dito, halimbawa, ang gagamitin natin ay yung Cory Wong. And select lang natin yan, BST, archetype Cory Wong. And then, add. So, yan, lalabas na yung window nung Neural DSP na Cory Wong. Masyadong malaki, pwede nyo i-resize yan, no, dito. Gawin nyo lang medium. Ayan. Pero kung liliitan kayo, pwede rin naman yun, yung large, kung gusto nyo ganun kalaki. So, yan. Meron na tayong track for the Neural DSP or for the plugin. So, dito, una natin gagawin, iset muna natin yung MIDI natin. No? Yung MIDI controller natin, iset muna natin siya rito sa gagamitin nating plugin or yung Neural DSP na gagamitin natin. So, dito, meron yung MIDI mapping button dito sa baba sa Neural DSP. Click nyo lang yan and lalabas yung MIDI mappings. So, yan na. Dito na tayo mag-i-start ng pagsiset ng controls ni MBabe Chocolate dun sa ating plugin. So, plus lang tayo, no? Add button. So, ang unang gusto kong gawin ay mag-change ng amp type dun sa Cory Wong using yung MBabe Chocolate. So, dito, ang gagawin natin, magpapalit-palit tayo ng amp type. Halimbawa sa live situation, gusto natin magpalit ng amp type. Ano yung gagamitin natin? So, dito, sa situation na to, ang gagamitin ko ay yung D na put switch. Yun yung i-assign ko dun sa paglipat ng amp. So, ang gagawin natin, CC, deck, \inc. So, ibig sabihin nito, decrease, increase. So, yan yung ilalagay natin. And then, parameter preset, hanapin natin yung amp type. So, ito yung mga ito yung mga parameters na pwede nyong i-controlin dun sa plugins. Marami yan. So, hanapin lang natin yung amp type. Ayan, amp type. And then, channel is yung channel 3. Kung ano yung channel yung inilagay nyo dun sa settings nyo sa CubeSuit kay MBabe Chocolate, yun yung channel na gagamitin nyo para mag-communicate sila. And then, yung note, CC,
ang ilalagay natin dito is yung control na gamit natin, no? Which is, halimbawa, 7. Kasi yung short step ko sa put switch pedal D ay 7. Yan. So, yan yung ilalagay natin dyan. And then, dito sa isa, pwede ko siyang i-leave as 0 kung wala akong isa-set. Kasi, yung CC na decrease and increase, dalawang function siya, no? So, pwedeng pa-add or pwedeng pa-minus. So, kapag, sample, lagyan muna natin to ng 5. So, yung put switch, ano yan, no? 5. Yung C. Yan. So, yan. Set na siya, no? So, tingnan natin kung magbabago. So, ito yung amp natin. Nakaselect tayo sa amp type. So, pag pinindot natin yung D, dapat lilipat siya. Yun. So, nakikita nyo lumilipat siya. And then, pabalik naman yung C. Ayan. D, C. So, pero, usually kasi ang ginagawa ko isa lang. So, kaya ito ginagawa ko 0 na lang. Kasi hindi ko naman siya masyadong kailangan. So, ilalagay ko kasi yung C sa ibang function. Kaya, ayan, okay lang naman to eh. Papakanin na lang ng sunod-sunod para magpalit ng amp type. So, yun. Okay. Next is, ang gagawin naman natin, punta tayo dito sa pedal section. Ang gagawin naman natin ay itong tube. The tuber. Itong the tuber and itong the big rig overdrive. Isa-set naman natin sila sa itong the tuber ilalagay natin sa put switch A and itong the big rig overdrive ilalagay natin sa B. Put switch B. So, balik lang tayo sa MIDI mapping natin. Add ulit tayo. Ang gagamitin na natin dito ay yung CC toggle. So, ayan. Toggle yung gagamitin natin. And then, dito, is-select natin yung the tuber active. So, yung on-off, active yung dapat yung i-select, no? Yan yung ibig sabihin yan. The tuber active is yung pag-on and pag-off nung specific na pedal. So, the tuber active, channel 3 again, kasi channel 3 yung gamit natin, no? So, ang put switch A ko ay inassign ko sa CC1. So, yan. Automatically, okay na yan. And then, exit natin. Testing natin na kung mag-on yung tuber. So, yan. Nag-on off na yung tuber natin. And then, next is yung the big rig overdrive. So, balik tayo sa MIDI mapping. Toggle tayo. CC toggle. And then, the big rig overdrive active. So, channel 3. And then, ang put switch B ko ay 3. CC number 3. Kasi yung CC number 2 ay yung long step ng put switch A. So, yan. Halimbawa, yan. So, tingnan natin kung magpa-function sila. Yun. Ano. Okay. So, gumagana sila lahat. And then, dito, pwede ka rin lumipat. Diba? So, sa live situation, pwede ka nang pwede ka na mag-on off ng pedal. Tapos, kapag naka-connect pa yung expression pedal mo, 'di ba? Nakakapag-volume ka pa. So dito, ayan, pwede natin i-set 'yan, yung wah. No, pwede natin i-set kung gusto nyo. Ayan. So automatically naman pag naka-set to, no, ito sa MIDI, i-set lang din natin 'yan. Kung meron kayong TRS cable, yan, ikakabit nyo lang yan dito sa pedal. So, natatandaan nyo, ang inilagay nating data dun sa CubeSuit ay 81, no? So, same lang din yan dito ng mapping. So, since hindi natin gagawin to muna, punta muna tayo dito sa time-based pedal naman. So, yung C, gusto ko yun yung pag-on-off ng reverb. Kasi ang ginagawa ko, laging naka-on lang si delay. Laging naka-on lang yung delay ko, no? Sa mga patches ko. Lalo na pag sa church, naka-on lang si delay. So, sa reverb, ang pangalan ng reverb ay The Wash, no? So, isi-set natin siya sa put switch C. So, yan. Punta tayo dito. Toggle tayo. And then, hanapin natin si The Wash. Ayan, The Wash active. And then, channel 3. And then, CC 5.
no? Yan, CC5. Okay. So, tingnan natin kung gagana siya, no? So, yun. Nagana na yung ating and put switch. So, yun. Example, yung long press naman yung gagamitin natin, no? So, halimbawa, itong the postal service. Ano kasi ito eh, parang auto-wa. Parang auto-wa to sa Cory Wong, no? Itong the postal service, gusto natin siyang i-assign dun sa long press na A. So, ang gagawin lang natin, punta ulit tayo sa MIDI mapping natin. So, toggle pa rin, no? Toggle. Tapos, ang pangalan niya ay the postal service active. Yan, the postal service active, channel 3. Isi-set natin siya sa CC number 2 kasi yun yung value nung long press ko sa put switch A. So, pag prines natin to ng long or in-step natin to ng long, yun, mag-on yung the postal service and then off. Okay. So, yun yung functionality ng M-Babe Chocolate, no? So, kaya natin siya sinet kanina sa CubeSuit para magamit natin maigi rito. So, ayun. Pwede nyo na itong gamitin ng live, no? Pwede nyo na gamitin ng live itong, ano na to, itong plugins. Kung meron kayong plugins, no? Tapos meron kayong chocolate, meron kayong volume pedal, kahit passive yan, no? Pwede nyo gawin niyang parang active, connect nyo lang dito kay M-Babe Chocolate. And, syempre, importante, dapat meron kayong audio interface na merong do function. So, dapat merong do. Kasi, pag input lang siya, hindi nyo magagamit yung mga plugins na to. So, dapat, importante, merong do yung inyong audio interface. So, ayan, no? Ito pa, no, isa pang additional, no, pagka, limbawa, gusto nyo magpalit ng ibang neural DSP na gagamitin. So, dito pwede na lang kayo mag-click, eh. So, yan. Add effects lang kayo dito sa track 1 na mismo, no. Add effects, and then, limbawa, ang gagamitin nyo ay Nolly. Ayan, add nyo lang. So, yan. Dalawa na yung pwede nyo gamitin. Pwede kayo magsalit-salitan dito. Ayan. Kung ano yung mas gagamitin nyo. Limbawa, kung Cory Wong, or eto, tatanggalin nyo lang yung check, no, kung ano yung active na gagamitin nyo. So, pwede kayo maglagay ng marami dyan para pwede kayo mag-switch na lang dyan. So, halimbawa ito, yan, same lang, no. Andito lang yung MIDI mappings nyan. And, so, it depends sa inyo kung paano nyo gagamitin yung mga put switches nyo, kung sa pedals ba, sa mga drive pedals ba, sa amp type ba. Kayo ang magde-decide nyan. So, yun, ito yung process kung paano nyo gagawin, paano nyo magagamit ng live itong ano na to, no, itong setup na to, no. So, I hope na makatulong tong maigi sa inyo, no. Lalo na dun sa mga walang pambili ng mga mamahalin na gadgets, but meron kayong laptop, no, kahit mid specs lang ng laptop o kahit low specs nga, basta kaya yung kaya yung plugins. May requirements naman, makikita nyo naman kung ano yung requirements ng mga plugins. So, importante, meron kayong audio interface, no. So, itong audio interface nga pala na to, no, nabili ko lang to sa Shopee na may voucher. Nakachamba ako rito, nabili ko to ng 900 pesos lang. 900 pesos lang to dahil ang laki ng voucher. Parang, I think, December ko nabili to, 12/12. Abang lang kayo sa Shopee, marami niyan, no. So, tingin-tingin lang kayo. Importante merong do, no. So, yun. So, pwede nyo nang gamitin to na tong rig na to, tong setup na to. May M-Babe Chocolate ka. Meron kang, ito, itong mga kailangan mo. Yung mga nilist ko naman yan. So, yun na, pwede nyo gamitin ng live setup itong rig na to, itong mismong to, no. So, yun. Kung magre-recording naman kayo, no, dahil gamit nyo yung audio interface, hindi nyo siya magagamit sa OBS. Kung OBS ang ginagamit nyo, hindi nyo magagamit hindi nyo siya maseselect as input ng mic. So, ang ginagawa ko, yung black box or yung Tank G, pwede nyo gamitin as another audio interface, no. Yung out ng audio interface nyo na nandun sa rig,
i-in nyo papunta doon kay Black Box or kay Tank G. And then si Tank G yung mag-a-act as record, as audio interface recorder nyo. So, ganun lang siya para makapag-recording kayo ng galing dun sa rig na ito. Using yung mga neural DSPs or yung mga plugins na meron kayo. So, ayun. So, sound check tayo na para makita nyo kung paano ko ginagamit tong rig na to sa live situation. Oo nga pala guys, no, once na nakapag-set na kayo ng inyong mga tweaks or ng inyong mga patches, nakagawa na kayo, nakapag-tweakings na kayo ng mga pedals and ng mga parameters, huwag nyo kalimutan mag-save, no? So, i-save nyo, pwede rito, no? Save nyo yung preset na nagawa nyo. So, dito pwede sa mismong Neural DSP window, no? So, pwede kayong mag-save dyan, save nyo yung preset na nagawa nyo. And also, dito sa Reaper mismo, no? Save project kayo. Para yan na lang yung i-open nyo. And save project. Para yan na lang yung i-open nyo once na clinose nyo yung Reaper and then nag-open uli kayo ng panibagong session. So, para ilo-load nyo na lang. Kasi hindi masisave yung ginawa nyo. Yung mga settings na ginawa nyo sa tracks. Yung mga BST plugins. Hindi yan masisave pagka hindi nyo yan magagamit ulit pag hindi nyo sinave. So, kailangan isave nyo bago kayo mag-exit. So, importante yun. So, yan, reminder lang sa inyo. No? So, sound check tayo. Again, yun. Hopefully, makatulong to sa inyo.